Kaugnay sa umunoy ICC warrant of arrest kay Senador Bato de la Rosa at iba pang maiinit na issue, kausapin natin si DILG Secretary John Vic Rimulya. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa lahat. Opo, kumpirmado po ba kung may inilabas ng arrest warrant ang ICC para kay Senador Bato de la Rosa? Puro second-hand information pa lang ang nakukuha namin eh. But the actual warrant of arrest, wala pa po dumadating either sa DOJ, sa DFA, o sa DILG. Wala pa po. Pero meron ho bang nagsasabi na posibleng may ibigay na sa inyo for your proper disposition para makapaghanda ang DILG? It's all, mahirap kasi yung when you presuppose an event na wala ka naman actionable document. So we will wait when we receive it. Then if we receive it, then we will make the proper plans. Gayong hindi pa po nagpapakita si Senador de la Rosa sa Senado, aktibo po bang minomonitor yung kanyang kinaroroonan ng DILG? Well, alam naman namin kung nasaan siya. Pero to this date, he is not considered a fugitive. He is not a wanted man. So we have to play it fair and we have to play it cool. Hindi naman pwedeng basta-basta ka lang gagawa ng hindi na uso yung extrajudicial means of prosecuting the law. Dapat dyan, you do it according to the book. So we are monitoring him. Alam namin kung nasaan siya. At hintayin lang namin kung may utos talaga ang korte wala. Posible pong masabi ninyo kung saan po siya? Hindi. That's confidential information. Hindi pwede. Pero ang malinaw po, hindi naman po siya nagtatago sa ngayon. Well, you can consider it kasi he doesn't come out in public eh. Palipat-lipat siya ng mga bahay sa mga kaibigan niya. Tiyatago siya. Tapos sa loob lang siya ng bahay. Tapos lilipat siya, iba-ibang kotse yung ginagamit. So, I think we've monitored him in 6 different places in the last 3 weeks. In the last 3 weeks. Palipat-lipat lang siya. Sa panayan po ng unang balita kay Attorney Israelito Torion, at stake daw kasi yung personal safety ng senador. Wala raw klarong polisiya o batas yung gobyerno pagdating sa pagsuko sa halip na extradition. Ano pong masasabi nyo dito? Again, wala pa eh. We don't have a copy of the order of the ICC. So, mahirap mag-comment kung wala kang hinahawakan ng dokumento. Ano po ba magiging proseso sakaling matanggap na po ninyo yung warrant of arrest mula sa ICC? Well, kung ang proseso dyan, kung matanggap ng DFA or DOJ or Center for Transnational Crimes, according to the Supreme Court ruling on extradition, papayagan si Senator Bato to seek redress from the court, kahit RTC, pwede siya mag-seek ng redress to deal with the matter. Kung ano ang desisyon ng korte, ay yun ang gagawin ng gobyerno. May pending na kaso po sa Korte Suprema. May epekto ho kaya ito para sa inyo, sa DILG? Sino pong may pending kaso? Ito pong pag-question sa pag-aresto noon kay dating Pangulong Duterte at nire-relate ito para kay De La Rosa. Wala naman. Walang connection yan. Actually, may clear-cut rules na ang Supreme Court. So, ayun ang susundan namin. Pagdating naman po kay dating Congressman Zaldico, ano pong reaction nyo at magiging susunod na hakbang ngayong kanselado na po yung kanyang passport? Well, naka-inform na lahat ng mga countries, lahat ng Center for Transnational Crimes all around the world na cancelled na ang passport ni Zaldico. So, wala na siyang rason para manatili kahit sa anong bansa kung wala siyang Filipino passport. Ang alinlangan lang namin dyan ay kung totoo yung balita na may Portuguese passport siya, magiging mas komplikado ang bagay. Pero mamamonitor na pa po ba ng pamahalaan sakaling gamitin niya yung kanyang Portuguese passport? Nakikipag-ugnayan na po ba tayo sa Portugal? Yes, nakikipag-ugnayan na tayo. Except, again, yung international law takes a long time. Matagal ang proseso niyan. But we have sent notice to all the Foreign Affairs Office all around the world na cancelled na ang passport ni Zaldico. Kumusta naman po yung koordinasyon nyo sa NBI pagdating kay Sara Diskaya na nangangamomono sa kanyang kaligtasan kaya nagtungo siya sa NBI? Well, we're working very closely. In fact, 10 minutes ago, nag-usap lang kami ni Secretary of Justice Bida. Coordinated naman ng NBI at PNP sa ginagawa namin.
We don't believe there's a risk for her. Mabuti nga na nag-surrender na lang siya kasi hinanap eh. Kasi we have never considered her as armed and dangerous kung maging fugitive, kung maging wanted siya. So we would have arrested her in a natural way. Malaking tulong po ito sa inyo na itong mga akusadong ito ay nasa kustodiya at pwede nang makuha kumbaga anytime. Oh, napakalaking bagay niyan. And it shows good faith on her part. I'm sure the courts will consider. Pero siyempre, ang batas ang masusunod dito eh. Mabuti na lang na hindi na siya nagpahanap kasi mahihirapan siya, mahihirapan rin kami. Hingin na rin po namin yung inyong reaksyon. Sabi kasi ng abogado ng mga Diskaya, hindi raw admission of guilt yung ginawang pagsuko ng kanyang kliyente, kundi legal strategy. Ano pong masasabi nyo dyan? I would submit to the lawyer's wisdom kasi everyone is innocent until proven guilty. Pero sa mata ng publiko, tapos na to. Pero pagalingan na lang ng abogado to eh. The ombudsman is very confident. The Department of Justice is very confident. Sila may pera, sila pambayad ng abogado. So titignan natin ang paligsahan dito sa korte. Meron ho ba kayong panawagan sa mga taong sangkot dito sa anomalyang flood control projects na inyo pong hinahanap? Well, sa mga alam naman kung sino sila, wag na silang magtago na, mag-surrender na lang. Kasi baka maubos na ang kanilang recourse sa sa batas. Mas mahirap kung ikaw ay fugitive from justice. Ang police ay iba ang means of dealing with fugitives. So, ang advice ko, mag-surrender na lang kayo kaysa sabihin pa kayong kunin ko nasaan kayo yan. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po. Si DILG Secretary John Vic Rimulya.